Naging produktibo at nakatutok sa diplomasya ang naging pagharap ni Chinese Ambassador Jing Shan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang matapos ang panibagong insidente sa Ayungin Shoal. Bagamat ibinunyag ng ambahador ang kanyang bersyon sa naging sanhi ng tensyon, iginit nito na nananatili ang layunin ng dalawang bansa na daanin sa mapayapang negosasyon ang sigalot. Si Prince Tripoli sa balita. Inilarawan bilang very constructive at napakahalaga ang naganap na pribadong pag-uusap ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese Ambassador Jing Quan sa palasyo matapos siyang ipatawag ng Pangulo dahil sa mga naganap na insidente sa Ayungin Shoal. Sinabi ng ambassador na taliwas sa inaasahan, hindi naging daan ang pulong para sa palitan ng maaanghang na salita o formal na diplomatikong protesta. Sa halip, naging malalim ang palitan ng opinyon kung paano maibabalik sa normal na takbo ang relasyon ng Pilipinas at China. But I will say this meeting is very constructive, and it's not kind of diplomatic protest and a demarche, pointing fingers to each other, exchange very strong words against each other. No, it's kind of I think it's a very useful, constructive, kind of in-depth exchange of views. Kasunod nito, inilahad ng ambassador ang panig at opisyal na stand ng China kung bakit sumiklab ang panibagong tensyon sa Ayungin Shoal kahapon. Giit ng opisyal na mataana ng kanilang puwersa na naglalagay ng mga barrier net at gumagawa ng bagong konstruksyon ang mga sundalong Pilipino sa loob ng sumasadsad na BRP Sierra Madre. Malinaw niya itong paglabag sa spirit of the provisional agreement o ang pansamantalang kasunduan noong July 2024 ukol sa mga resupply mission sa Ayungin, kung saan napagkasunduan na panatilihin ang status quo at walang bagong istruktura. Nang magpadala raw ng dalawang bangka ang China para mag-inspeksyon ay doon na nagkaroon ng girian dahil sa umano'y pagpukaw ng Pilipinas. Yesterday morning, like 9 a.m., so our people found your soldiers, they're building some kind of a barrier nets, and they're doing some kind of a construction work in the ship. So we sent 2 boats to check what happened. That's why they're taking photos. Yeah, they're taking photos. What happened? Because that's against the spirit of our provisional agreement. That is no new construction. Keep the status quo. Sa kabila ng insidenteng ito, tiniyak ni Ambassador Quan na hindi matitinag ang determinasyon ng Beijing na ituloy ang negosasyon para sa Code of Conduct sa South China Sea upang matapos ito bago matapos ang taon. Binigyang diin pa ni Ambassador na may mga katulad ng maritime at border dispute din ang China sa ibang mga bansa gaya ng Vietnam at Malaysia. Ngunit ang pangunahing prinsipyo pa rin anya ng kanilang bansa ay ang ipagpatuloy ang diplomasya upang maiwasang maging mitsa ng mas malaking krisis ang mga sensitibong usapin sa West Philippine Sea. We should find a way to manage those difficult issues, prevent those issues from become something explosive to our relations. And keep the relations stable best serves the fundamental interests of our 2 countries. Nakatakda naman ang bilateral meeting ngayong araw, July 22, sa pagitan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi sa sidelines ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Maynila. Inasahang magiging pangunahing agenda sa kanilang paghaharap ang pagrerepaso sa Provisional Maritime Agreement ng dalawang bansa at ang pagpapanatili ng katatagan sa rehiyon matapos ang huling tensyon sa Ayungin Shoal. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Prince Tripoli, SMNI News. Mayroon ng marching orders ang kasalukuyang administrasyon sa pag-upo ng bagong AFP Chief of Staff. Alamin kung ano ito sa report ni Crencelin Cataro. Formal na nanumpa si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ika-61 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, kapalit ni General Romeo Brawner Jr. na nagretiro matapos maabot ang mandatory retirement age na 58. Sa AFP Change of Command ceremony nitong Martes, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa pagpapalakas ng kakayahan, kahandaan at kapakanan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. The command changes hands but the mission remains. And the duty to defend our flag never ends.
Binigyang diin ng Pangulo na layunin ng administrasyon na mapanatili ang kapayapaan, katatagan at kaunlaran ng bansa habang patuloy na pinatatatag ang pambansang depensa. Buo raw ang kanyang pagtitiwala sa kakayahan ni Navarrete na anyay nahubog sa kanyang mga naging tungkulin bilang Commanding General ng Philippine Army, Commander ng Western Mindanao Command at pinuno ng 1st at 6th Infantry Divisions. Ang marching orders niya sa bagong hepe ng AFP, ipagtanggol ang bawat kulgada ng teritoryo at karagatan ng bansa at tiyakin ang ligtas na kinabukasan ng Republika. We seek cooperation, but we will never compromise our sovereignty. We extend friendship to all, but we will never abandon our national dignity. Sa kabilang banda, kinilala ni Mr. Marcos Jr. ang natatanging paglilingkod ni General Browner bilang ika-60 na pong Chief of Staff ng AFP. General Browner, maraming salamat sa iyong tapat at marangal na pagsiservisyo. Hindi naging madali ang iyong paglilingkod, ngunit sa bawat pagsubok, ipinakita mo ang katatagan, disiplina at pagmamahal sa ating bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Cresseling Tatarong, SMNI News. Kinundina ni Pangulong Marcos ang panibagong insidente ng unay harassment laban sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Kasunod ng report na sangkot dito ang CCG o ang Chinese Coast Guard. Samantala, inakusahan naman ng China ang Pilipinas ng pagbabuluktot sa nangyari sa lugar. Si Cresseling Tatarong magbabalita. Formal na nanumpa si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ika-61 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, kapalit ni General Romeo Browner Jr. na nagretiro matapos maabot ang mandatory retirement age na 58. Sa AFP Change of Command ceremony nitong Martes, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa pagpapalakas ng kakayahan, kahandaan at kapakanan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. The command changes hands, but the mission remains. And the duty to defend our flag never ends. Binigyang diin ng Pangulo na layunin ng administrasyon na mapanatili ang kapayapaan, katatagan at kaunlaran ng bansa habang patuloy na pinatatatag ang pambansang depensa. Buo raw ang kanyang pagtitiwala sa kakayahan ni Navarrete na anyay nahubog sa kanyang mga naging tungkulin bilang Commanding General ng Philippine Army, Commander ng Western Mindanao Command at pinuno ng 1st at 6th Infantry Divisions. Ang marching orders niya sa bagong hepe ng AFP, ipagtanggol ang bawat kulgada ng teritoryo at karagatan ng bansa at tiyakin ang ligtas na kinabukasan ng Republika. We seek cooperation, but we will never compromise our sovereignty. We extend friendship to all, but we will never abandon our national dignity. Sa kabilang banda, kinilala ni Mr. Marcos Jr. ang natatanging paglilingkod ni General Browner bilang ika-60 na pong Chief of Staff ng AFP. General Browner, maraming salamat sa iyong tapat at marangal na pagsiservisyo. Hindi naging madali ang iyong paglilingkod, ngunit sa bawat pagsubok, ipinakita mo ang katatagan, disiplina at pagmamahal sa ating bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Cresseling Tatarong, SMNI News.